Are you ready, Iha? Tanong kay Jamie Luis o Jamie ng kanyang abuelong si Don Manuel. Tipid ang ngiting tumangon dalaga sa matanda. Kung ganun tayo na. Anito at bumaling sa bodyguard nito. Pedro, sabihin mo kay Densyo na ihanda na ang sasakyan. Masusunod po, Don Manuel. Anong bodyguard bago lumabas para magtungo sa garahe ng mansyon. Ang abuelo ni Jamie na si Don Manuel ang isa sa mga pinakatanyag na negosyante sa buong Pilipinas. Pag-aari ng matanda ang pinakamalaking real estate company sa buong bansa. Nag-iisang anak ni Don Manuel ang ina ni Jamie. Sa kasamaang palad, 5 taon lang siya nang pumanaw ang mga magulang niya sa isang aksidente. Kaya naman lumaki siya sa pangangalaga ng abuelo. Ilang sandali pa ilula na sila ng SUV patungo sa mansyon ni Don Reynaldo Elizalde, isa sa mga kasosyo ng abuelo sa negosyo. Ipinagkasundo siya ng abuelo na ipakasal sa panganay na apo ni Don Reynaldo na si Regan Elizalde. Ngayong araw nakatakdang pag-usapan ang magaganap na arranged marriage sa pagitan nilang dalawa ng binata. Lolo, sa tingin mo magugustuhan ako ni Regan? Nag-aalalang tanong ni Jamie sa abuelo. Ni minsan ay hindi pa sila nakita sa personal ng lalaking pakakasalan. Ilang taong namalagi si Jamie sa ibang bansa dahil doon siya nag-aral ng kolehiyo. She took up culinary arts and European studies. Limitado lamang ang alam ni Jamie kay Regan. Matanda ito ng 3 taon sa kanya sa edad na 30. Isa itong engineer at vice president for engineering ng construction company na pag-aari ng abuelo. Bumaling sa kanya ang abuelo. Of course, Iha. You're very beautiful and kind like your mother. Walang lalaking hindi ka magugustuhan. Tulad ng sinabi ng abuelo, namana ni Jamie ang ganda ng ina. Mestiza siya. Maamo ang muka at kulot ang may pagka-tsokolating buhok. Marami ang nagsasabi na tila siya isang anghel dahil sa kanyang itsura. Bagay na bagay kayo ng apo ni Reynaldo. Wika pa ng abuelo. Sa larawan pa lang nakikita ni Jamie si Regan at masasabi niyang ubod ng gwapo ang lalaki. Kahit sa larawan lang ay napakalakas ng dating nito. Sa katunayan nga ay agad siyang nakadama ng paghanga sa binata matapos ipakita sa kanya ng abuelo ang larawan nito. Pagkatapos ng 1 oras na biyahe, nakarating sila ng abuelo sa mansyon ng mga Elizalde. Malugod silang sinalubong ni Don Reynaldo. Talagang napakaganda mo, Iha. Puri kay Jamie ni Don Reynaldo. Maraming salamat po. Bueno, nasaan ang apo mong si Regan? Tanong ng kanyang abuelo sa kaibigan. Naging alangan ang ngiti ng kaharap na Don. Dispensa, kumpadre. Hindi makakarating ang apo kong si Regan. Katatawag lang niya at sinabing masama ang pakiramdam. Pero di bale, itutuloy natin ang pag-uusap tungkol sa magaganap na kasal kahit na wala ang apo ko. Nakadama ng disappointment si Jamie sa sinabi ng matanda. Akala pa naman niya makikilala na niya ang fiancé. I hope he recovers soon, Don Reynaldo. Anya sa matanda. Magaang natawa si Don Reynaldo. Don't worry, he will, Iha. Malakas pa sa kalabaw ang apo kong yun. And please, Lolo Reynaldo na ang itawag mo sa akin. Magiging apo na rin kita. Sige po, Lolo Reynaldo. Tugon niya sa matanda. Bueno, tayo na sa komedor. Nagpahanda ako ng espesyal na hapunan. Tulad ng sinabi ng matanda, pagdating sa malawak na dining room ay sumalubong sa kanila ang long table na punong-puno ng mga pagkain. Saktong pag-upo ni Jamie sa silya ay siyang pagpasok ng isang matangkad na lalaki sa komedor. Lolo, sorry for being late. Anang baritonong tinig. Agad na bumaling si Jamie sa nagsalita. Sumalubong sa kanya si Regan Elizalde. Subalit agad na kumunot ang noo niya ng pagmasdan ng lalaki. Muntik na niya itong hindi makilala dahil sa ayos nito. Malayo ang ayos nito ngayon sa larawan na ipinakita sa kanya ng abuelo. Magulo ang may kahabaang buhok ng binata. Tila ilang linggo itong hindi nagahit dahil sa balbas at bigote nito. Puno rin ng gusot ang puting t-shirt na suot at tila may mantsa pa yon. Luma rin ang suot nitong pantalon na may tastas pa sa bandang tuhod. Napakurap-kurap si Jamie. Mukha itong ermitanyo. Gwapong ermitanyo. Giit ng isang bahagi ng isip niya. Regan, iho, akala ko ba hindi ka makakarating? At ano ba yung ayos mo? Hindi ka man lang nahiya na humarap sa fiancé mo na ganyan ang ayos. Kastigo ni Don Reynaldo sa apo. Naghihilakbot sa ayos ng binata. Well, I don't wanna be late so I didn't bother dressing up. Hindi rin ako nakapag-ahit.
Tila baliwalang sagot ni Regan bago bumaling kay Jamie. Tell me, tanggap mo ba ako kahit ganito ang itsura ko? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong nito sa kanya. Muling napakurap si Jamie. Well, hindi naman ako pumayag na magpakasal sa'yo dahil lang sa itsura mo. Umangat ang sulok ng mga labi ni Regan. Really? Kung ganun, kahit pangit ako at mabaho, papayag ka magpakasal sa akin, Jamie Lewis? Tila may kumiliti sa kanya nang bigkasin nito ang pangalan niya. Hindi ka agad nakasagot. Ayaw mo sa pangit, Jamie? Nanunoy ang tanong nito. Tumikhim siya. Wala namang ginawang pangit ang Diyos. Lahat ng tao ay may angking ganda. Ngumisi si Regan bago bumaling sa dalawang matandang kasama nila. Lolo is right. Hindi lang magandang apo niyo, Don Manuel. Mabait rin. Nag-init ang mga pisngi ni Jamie. Kasabay niyon ay natawa ang abuelo niya. Mana sa kanyang ina ang apo ko, Regan, iho. Por favor, lolo na rin ang itawag mo sa akin. Bueno, sit down, Regan. Wika naman ni Don Reynaldo sa apo. Naupo si Regan sa tabi niya. Habang nasa gitna ng pagkain ay binuksan ng dalawang matanda ang usapan tungkol sa kasal. Since the merging of our company is already on the way, I also want the wedding as soon as possible. Wika ng kanyang abuelo na sinang-ayunan ni Don Reynaldo. Tumango ang lolo niya at bumaling sa kanila ni Regan. What do you think? I prefer a grand wedding. Okay ba sa inyo yung dalawa? Kung pwede ay simpleng kasal lang ang gusto ko, lolo. I want an intimate wedding. Sagot ni Jamie. How about you, Regan, iho? Tanong ni Don Reynaldo sa apo. I'm fine with anything. The sooner the wedding, the better. Doon rin naman napunta kaya bakit kailangan pang patagalin? Anito at baliwalang uminom ng wine. Pasimple siyang bumaling sa katabi. Napansin niya na tila wala itong interes sa pinag-uusapan, na hindi siya tinitingnan ng lalaki. Kung ganon, hindi tulad niya nabukal sa loob ang pagpayag sa arranged marriage. Napilitan lang si Regan na magpakasal sa kanya. Alright, the wedding will happen 2 weeks from now. Sa huli ay wika ng kanyang abuelo. Pagkatapos maghapunan ay inutusan ni Don Reynaldo ang apo na ilibot siya sa mansyon habang ang dalawang matanda ay nag-usap tungkol sa negosyo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Jamie kay Regan nang makarating sila sa pool area. Ha? Baling nito sa kanya. Tipid nang ngumiti siya at nag-aalalang tumingin sa mukha nito. Sabi kasi ng lolo mo, masama daw ang pakiramdam mo. Umangat ang sulok ng labi nito. I'm fine. I managed to get here, didn't I? Tumango siya. Hindi pa tayo formal na nagpapakilala sa isa't isa. Kailangan pa ba yun? I already know you, Jamie Louis Salazar. Jamie na lang. Tipid ang ngiting wika niya bago inilahad ng isang kamay. Alright, call me Regan. Wika nito. Inilabas nito ang kamay na nasa bulsa ng pantalon at iniabot ang kamay niya. Napakurap siya nang tila may kuryenteng gumapang sa balat niya sa paglalapat ng mga palad nila. Nice to meet you, Regan. Anya, at hindi napigilang mapatitig sa mukha nito. Ayaw niya sa lalaking mukhang madungis, subalit hindi niya mapagkailang gwapo pa rin ito kahit na gano'n ng ayos. Be honest with me. Hindi ka talaga disappointed sa itsura ko? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Bahagya siyang umuso. Medyo lang, pero okay lang yan. Kahit mukha kang madungis, mabango pa rin naman. Inamoy mo ko? Magkatabi tayo sa hapagkainan. Of course, I got to smell you. At mabango ka. You're not only kind, you're honest too. Kunot ang noong wika nito. Tila namamangha sa kanya. Ngumiti siya. Salamat. Bata pa lang kasi ako, nasanay na ako na laging maging magsabi ng totoo. Wala namang mabuting dulot ang pagsisinungaling. Bumaling siya sa lukot na t-shirt na suot nito. Huwag ka mag-alala, kapag naging mag-asawa na tayo, lagi ng planchado ang damit mo. Yeah, I noticed you keep staring at my shirt. May issue ka sa lukot na damit ko? Tila naaaliw na nag-angat to ng kilay. Bahagya siyang umuso. Siyempre ayoko magsusot ang asawa ko ng lukot na damit. Kasama sa tungkulin ko bilang may bahay mo ang siguraduhing laging maayos sa mga damit na isusuot mo. You know how to iron clothes? Marunong ako sa lahat ng gawaing bahay. I know how to clean the house, do the laundry, wash dishes, cook, everything. Sa kabila ng karangyaan, lumaki si Jamie na marunong sa mga gawaing bahay.
Palibhasa ay lumaki siya na malapit sa mga kasambahay nila. Lalong nahasa ang galing niya sa gawaing bahay nang mag-aral siya sa ibang bansa dahil mag-isa lamang siya sa apartment. Tell me, bakit ka pumayag na magpakasal sa akin, Jamie? Takot kang sawayin ng lolo mo? Bakit mo nasabi yan? Well, you look like a good girl. Ikaw ang tipo ng babae na mukhang hindi gagawa ng masama at hindi marunong sumuway sa nakatatanda. Ngumiti lang siya dahil hindi naman siya na-offend sa sinabi nito. Hindi lang naman dahil ayokong sawayin si lolo. Bukal sa loob ko ang pagpayag na magpakasal sa'yo. Gusto ko rin kasing matupad ang pangarap ko. What? Don't tell me, pangarap mo magpakasal sa akin. Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Bahagya siyang natawa. Hindi naman particularly sa'yo, pero pangarap kong maging may bahay. May bahay? You mean housewife? Lumalim ang gatla sa noon nito. Oo, simple lang kasi ang pangarap ko. Magkaroon ng buo at masayang pamilya. Maging mabuting may bahay at ina. But I heard you studied culinary arts. Hindi mo ba pangarap na maging chef? Hindi. Hili ko lang talaga ang pagluluto. Kaya nag-aral ako ng culinary arts dahil gusto kong gumaling ako sa pagluluto para sa mga magiging pamilya ko. Napanguso siya nang mapansin na nakatitig sa kanya si Regan. Parang gulat na gulat ka naman. Ngayon lang kasi ako nakakilala ng babaeng ang pangarap ay maging housewife. Women your age often dream big. Tapos ikaw, pagiging housewife lang ang pangarap mo? Nagsalubong ang mga kilay niya. Wag mong nilalang at minamaliit ang pagiging housewife ha. Alam mo bang mahirap ang trabaho ng isang housewife? At may iba-iba naman talaga tayong pangarap sa buhay, di ba? Hindi dahil iba ang pangarap ko kaysa sayo o kaysa sa mga babaeng nakakasalamuha mo, ibig sabihin wala nang kwenta ang pangarap ko. Lahat ng pangarap importante, Regan. Itinaas nito ang dalawang kamay na tila sumusuko sa kanya. Alright. I'm sorry if I offended you. You're right. Everyone has different dreams. Hindi lang ako makapaniwala na maging isang simpleng housewife ang pangarap ng isang babaeng tulad mo. Tulad kong ano? You're educated at galing sa marangyang pamilya. But then again, I'm sorry for offending you. Okay, apology accepted. Ngumiti ito. So, marunong ka rin palang magalit ha? Ha? Anong akala mo sa akin? Ngumisi ito at pinasadahan ng daliri ang buhok. Ngayon lang kasi ako nakakita ng anghel na nagagalit. Nag-init ang mga pisngi ni Jamie. Hindi lang ito gwapo, magaling din mambola. So bakit mo pinangarap na maging housewife? Is there a reason for that? Kuryosong tanong nito. Bahagya siyang humiti. Hindi ko kasi naranasang magkaroon ng buong pamilya. Maagang namatay ang mga magulang ko. Si Lolo ang nagpalaki sa akin. Kaya pangarap ko magkaroon ng buong pamilya. Ganun naman, di ba? Kung ano yung wala tayo, yun ang gusto nating makuha. Well, it's human nature to seek and crave for things we don't have. Right. Ikaw, bakit mamayag ka magpakasal sa akin? Nagkibit balikat ito. I had no choice but to follow the old man. Kundi, mawawalan ako ng mana. Gagawin yun sa'yo ng lolo mo? Yeah. Bahagyang nakaigting ang pangang-sagot nito. Ayokong sundin si lolo. Bukod sa ayokong tinidiktahan niya ako, may girlfriend ako. Namilog ang mga mata niya. May girlfriend ka pala? Nagkibit ito ng balikat. Don't worry, wala na kami. Claudia broke up with me. Bakit siya nakipaghiwalay sa'yo? Kailangan niyang pumunta sa New York para sa pangarap niya. Gusto niyang maging isang sikat na international theater actress. She left me to follow that dream of hers. Pero mahal mo, di ba? Bakit ka pumayag na makipaghiwalay? Pwede naman kayong mag-long-distance relationship. She already made the choice. She made it clear na mas importante ang pangarap niya kaysa sa relasyon namin. I'm sorry. Muli ay napatitig siya sa lalaki. Kaya ba ganun na lamang ang ayos nito? Dahil hanggang ngayon ay nagdadalamhati ito sa ginawang pakikipaghiwalay ng dating nobya? No, I don't have a choice but to marry you, Jamie. Nawala na sa akin ng babaeng mahal ko. Ayokong pati mana ko mawala rin sa akin. Umangat ang kilay ng binata. Now that you heard my reason, sigurado ka magpapakasal pa rin sa akin? Ilang sandali siyang hindi nakaimik bago sa huli ay tumango. Magpapakasal pa rin ako sa'yo. Tila ikinabigla nito ang sagot niya. I just came from a breakup, Jamie. Paano kung mahal ko pa rin ang ex ko? Okay lang yun sa'yo? Nagkibit siya ng balikat.
We're in an arranged marriage, kaya normal na wala kang nararamdaman sa akin. Wala rin naman akong malalim na feeling sa'yo. Kapag nagkasama tayo, matututunan nating mahalin ang isa't isa. Tutulungan kitang kalimutan ng ex-girlfriend mo. Ilang sandaling napatitig sa kanya si Regan. Pagkatapos mahina itong tumawa. Tila naaaliw sa kanya. Bagay sa'yo ang mukha mo. You're literally an angel. Ngumiti ito at muling pinagmasdan ng mukha niya. Well, maganda ka. And I think hindi malabong mahulog ang loob ko sa'yo. Tell me, ilan ang naging boyfriend mo? Wala. Napamulagat ito. Wala? Oo, may mga nanligaw naman sa akin pero wala ako naging boyfriend sa kanila. Ba't ganyan ang reaction mo? Huwag mo sabihin ngayon ka lang din nakakilala ng babaeng no boyfriend since birth. Well, yes. Huwag mo sabihin wala ka ring first kiss. Nakagat niya ang ibabang labi bago tipid ng ngumiti. Wala rin. Napakurap ito bago mahinang natawa. You're really something, Jamie Louise Salazar. Hindi mo ba alam na para maging isang magaling na asawa, hindi lang dapat marunong sa gawaing bahay? Kailangan kaya mo ring paligayahin ang asawa mo sa kama. Tell me, paano ka magiging mabuting asawa kung hindi ka marunong humalik? Nag-init ang mga pisngi niya. Well, gusto ko lang na sa asawa ko ibibigay ang sarili ko. May masama ba ron? Nothing wrong with that. Pero kahit halik, wala kang experience. Bigla ay nagsisi siya na wala siyang sinagot sa mga dating manliligaw niya. Di sana'y may experience siya sa pakikipaghalikan at hindi siya tinutukso ngayon ng mapapangasawa. Well, nagbabasa ako ng romance novels kaya hindi ako ignorante sa ganyan. I definitely know a thing or two about kissing. At fast learner naman ako, basta tuturuan mo ako ng maayos. Umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Well, I assure you, magaling akong humalik. Gusto mong subukan natin ngayon? Ha? Let's kiss now. Tingnan natin kung may natutunan ka sa mga romance novel na binabasa mo. Maghahalikan tayo dito? Iginala niya ang tingin sa paligid. Silang dalawa lang ni Regan ang nasa bahaging yon ng mansyon. What's wrong if we kiss here? Wala namang ibang tao. At fiancé mo naman ako. Hindi ba pwede sa mas pribadong lugar? We can't do it in my room. Baka hindi lang halik ang magawa ko sa'yo, Jamie. Anito, nakatingin sa mga labi niya. Lalong namula ang mukha niya. Fine, sige. Dito na lang. Good. Ngumiti ito at tinawid ang distansya nila. Pagkatapos ay masuyong hinawakan nito ang baba niya. Open your lips, Jamie. Marahan at tila nangihipnotismong utos nito. Tila wala sa sariling ibinuka niya mga labi. Pagkatapos niyang gawin yun ay bahagyang yumuko si Regan at lumapat ang mga labi nito sa kanya. Kakaibang kuryente ang dumali sa katawan ni Jamie. Kusa siyang napapikit. Sinubukan niyang halikan pabalik si Regan gaya ng ginagawa nitong pag-angkin sa mga labi niya. Wala siyang ideya kung gaano katagal na magkalapat ang mga labi nila at tila gusto niyang magprotesta nang lumayo sa kanya si Regan. Gamit ang thumb finger ay masuyong hinaplos ng binata ang ibabang labi niya. Clearly, you're an amateur when it comes to kissing, my dear fiancé. Pero huwag kang mag-alala. Magaling tong magiging asawa mo. Mabilis kang matututo sa akin. Ganun pala ang pakiramdam ng mahalikan? Wala sa sariling sambit niya. Anong pakiramdam? Nakakahilo pero masarap. Naaaliw na umangat ang sulok ng mga labi nito. You like it? Nakangusong tumango siya. Lumawak ang ngiti nito. Good. Gusto mo pa? Bago pa siya makasagot ay narinig niya ang boses ng isang kasambahay. Senyorito Regan, pinapatawag po kayo ng lolo nyo. Anang katulong. Alright. Sagot ng binata bago ibinalik ang tingin kay Jamie. Too bad. Gusto pa naman kitang halikan ulit. Hindi bale, hindi tayo mauubusan ng oras kapag mag-asawa na tayo. Sa tingin mo, nakita ng kasambahay ang ginawa natin? Who knows? At ano naman kung nakita niya? We're going to get married, Jamie. Come on, let's get inside. Hinawakan nito ang isang kamay niya at iginiya siya sa loob ng mansyon. Napatingin siya sa magkahawak na kamay nila ni Regan at wala sa sariling napangiti. Hindi niya may kakaila na komportable agad siya sa binata. Isang oras pang itinagal nila ng abuelo sa mansyon ng mga Elizalde bago sila nagpasyang umuwi. I will see you soon, Jamie. Wika ni Regan sa kanya. Sa harap ng mga abuelo nila ay muli nitong hinawakan ang kamay niya. Sa pagkakataong yun ay dinala nito yun sa mga labi. Nag-init ang pisnging tumango siya sa binata.
Good night, Regan. Pagdating sa sasakyan ay bumaling sa kanyang abuelo. What do you think of Regan, Iha? Kumusta ang pag-uusap nyo? He's okay, Lolo. Mukhang magkakasundo naman kami. Namula ang mukha niya nang maalala ang halik na namagitan sa kanila ng binata. Good. Kung sakaling hindi mo siya gusto, iaatras kong kasunduan namin ni Reynaldo. Nabigla siya sa sinabi ng abuelo. Really, Lolo? Paano ang merger ng dalawang kumpanya? The merger will still continue. Oo, gusto kitang ipakasal sa maayos na lalaki na galing sa buena familia. Subalit higit na importante sa akin ay gusto mo ang lalaking pakakasalan mo. Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Ngumiti siya sa abuelo. Kahit na hindi hands-on ang pagpapalaki nito sa kanya dahil abala ito sa maraming negosyo, ay hindi ito nabigong iparamdam sa kanya ang pagmamahal nito. So tell me if you don't like Regan, I will look for a more suitable husband for you. Gusto ko si Regan, Lolo. Walang pag-aalinlang ang sagot niya sa matanda. Magpapakasal ako sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Regan kanina ay lalo siyang naging desididong pakasalan to. Gusto niya ang karakter ng binata. Hindi niya maintindihan kung bakit sa isang iglap ay komportable siya rito. At isa pa, magaling itong humalik. Sa huling bagay na yon ay nag-init ang magkabilang pisngi niya. Ang tanging bumabagabag sa kanya ay ang katotohanan galing ito sa breakup. Hindi bale, kapag kinasal kami, makakalimutan din niya ang babaeng nang iwan sa kanya. Anya sa isip. Mabuti, Iha. I can see Regan is good for you. Nasisiyahang sagot ng abuelo. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, naging abala si Jamie sa paghahanda para sa nalalapit na kasal nila ni Regan. Araw ng Biyernes, hinihintay ni Jamie ang pagdating ng designer ng wedding dress niya nang inanunsyo ng kasambahay na dumating si Regan. Mula sa hawak na bridal magazine ay nag-angat siya ng tingin. Sumalubong sa kanya ang nakangiting mukha ng fiancé. Good afternoon, Jamie Louise. Bati ni Regan kasabay ng paglapit sa kanya. Muntik nang malaglag ang panga niya sa ayos ng binata. Bagong ahit at malinis na ang mukha nito. Maayos ang buhok, plansyado at walang lukot ang suot na polo na nakatupi hanggang siko. Itim na slacks at leather shoes ang pang-ibaba. Regan, bakit napabisita ka? Wala dito si Lolo, nasa opisina. Ngumiti ito. Hindi naman si Lolo ang binibisita ko. Ikaw, Jamie. Bakit? Nagangat ito ng kilay. Well, can't I visit my fiancé? Napanguso siya at pinagmasdan ng mukha nito. Nag-ahit ka? Oo, nakakahiya naman kasi sa maganda kong fiancé. Maganda? Hindi ka na mukhang ermitanyo. Napakurap ito at umawang ang mga labi. Mukha akong ermitanyo sa'yo nung una tayong nagkita. Natawa siya sa reaksyon nito. Oo, pero gwapong ermitanyo. Bahagya itong umismid. Sa tingin mo, hindi na ako ma-offend dahil dinagdagan mo ng gwapong description mo sa akin? I couldn't believe my fiancé compared me to a freaking hermit. Pinigilan niyang matawa. Ito naman, wag kang OA. Gwapo ka pa rin naman. Well, how do I look now? Tanong nito, muling nag-angat ng kilay. Mas gwapo. Bumalik ang ngiti nito. Tila satisfied sa sinabi niya. Teka, magpapagawa ako ng merienda. Anong gusto mo, Regan? Just water. Hindi naman ako gutom. Bumaba ang tingin nito sa wedding magazine. What are you doing? Ngayon ang final fitting ng wedding dress ko. Really? Sakto pala ang dating ko. I want to see you in your wedding dress. Bahagyang namilog ang mga mata niya. Teka, hindi pwede. Bawal makita ng groom ang bride na suot ang wedding dress. Baka hindi matuloy ang kasal. You believe in that shit? Natatawang sagot nito. Sumimangot siya. Wala namang masamang sumunod sa pamahiin. Ngumisi ito. Cute ka rin pala kapag sumisimangot ka, Jamie. Pinagtatawanan mo ba ako? No, I'm not. I'm just amused. But fine. Kahit gusto na kitang makita sa wedding dress mo, I'll wait till our wedding day. Sumulyap ito sa suot na relo. Anyway, hindi na rin naman ako magtatagal. I have to leave in an hour. Aalis ka agad? May lakad ka ba? Umangat ang kilay nito. Ayaw mo akong umalis? Nagtatanong lang. As much as I want to stay, I have a flight this afternoon. I have a business trip in Dubai. Isang linggo ako ron. I'll be back the day before our wedding. Mamaya na pala yung flight mo. Bakit nagpunta ka pa dito?
Ngumiti ito. Well, I want to see my fiancé before leaving, and I have something to give you. Ano yun? Mula sa bulsa ng slacks ay inilabas nito ang isang singsing. Kinuha nito ang kamay niya at isinuot ang engagement ring sa daliri niya. This is your engagement ring, my dear fiancé. Napakurap siya habang pinagmamasdan ang singsing sa kamay. It was a beautiful diamond ring. At bagay yun sa kamay niya. Paano mo nalaman ang sukat ng daliri ko? I held your hand last week, right? Ang galing mo naman. Hinaplos nito ang daliri niya. Do you like it? Nakangiting tumango siya. Oo, maganda. Hindi mo naman ako kailangang bigyan ng singsing pero salamat. Mula sa kamay niya ay nagangat ito ng tingin at ngumiti. Well, do I deserve a kiss? Tumingkayad siya at hinalikan naman ito sa pisngi. Sa pisngi lang? Tila dismayadong sagot ni Regan. Saan mo ba gusto? Sa lips? Wag na, baka biglang pumasok si Manang. Saka may CCTV dito sa mansyon. Ngumuso siya kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Ngumisi si Raven. I can't believe I have an innocent shy woman for a fiancé. Sorry, hindi ako sanay sa PDA. Don't apologize. It's okay, and I like it. Ngumiti ito at hinawakan ng pisngi niya. Talaga? I like your innocence. You're a breath of fresh air, Jamie. Iba ako sa mga babaeng nagdaan sa'yo, ganun ba? Yes, ibang-iba ka sa kanila. You're kind, innocent, honest. You're an angel. Kung makapagsalita ka naman na iba ako, bakit ano ba yung mga naging girlfriend mo? Mga demonyo ba sila? Natawa si Regan. Muli ay bahagyang napasimangot ang dalaga. Tinatawanan mo na naman ako. Hindi rin nila ako napapatawa ng ganyan. You're the only one, Jamie. Masuyong sambit nito. Tila may nagwala sa loob ng dibdib niya. Subalit bago pa siya makasagot ay dumating ang kasambahay dala ang tubig ni Regan. Isang oras pa silang nag-usap bago ito nagpaalam sa kanya. Bye Regan, mag-ingat ka sa flight mo ha. Anya sa binata. Thank you, Jamie. May gusto ka bang iuwi ko para sa'yo? Pasalubong galing Dubai? Umiling siya. Wala naman. Really, wala kang gusto? Wala nga. Bakit? Kailangan ba meron? Ngumiti ito. My past girlfriends used to ask for too many things. Bags, makeup, sapatos. I guess, hindi lang ako sanay. Nagkabit balikat lang siya. Hindi naman ako mahilig sa mga material na bagay. At saka sabi mo nga, diba, iba ako sa mga naging girlfriend mo. Okay na sa akin na makauwi ka ng safe. Yun lang. Ngumiti si Regan. Alright, I promise to get home safely. I'll see you on our wedding day, Jamie, okay? Okay. Sige na, baka maliit ka pa sa flight mo. Paaalisin mo ko nang hindi hinahalikan? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Bahagya siyang ngumiti. Gusto mo pala ng kiss? Gusto, Jamie. Bago pa siya makasagot ay hinawakan na ni Regan ang baba niya at siniil siya ng marahang halik sa mga labi. Mapungay ang mga mata niya nang pakawalan nito ang labi niya. Now I can go, Jamie. Nakangiting wika ni Regan. Ingat ka. Tanging nasagot niya sa binata. Wala pang isang minuto nang makaalis si Regan ay siya namang pagdating ng couturier na kinuha niyang gumawa ng kanyang wedding dress. Miss Salazar, nakasalubong ko sa labas si Regan Elizalde. Siya palang fiancé mo? Tanong sa kanya ng baklang si Hans. Oo, kilala mo pala si Regan? Tanong niya pabalik. Oo naman, sinong hindi makakakilala sa isang Regan Elizalde? Pero ang alam ko, si Claudia ang girlfriend niya. Kaibigan ko kasi yung pinsan ni Claudia. Ang alam ko, nag-celebrate pa ang dalawa ng 5th year anniversary 3 months ago. Hindi ko alam na break na pala sila at magpapakasal na si Regan sa'yo. Tipid siyang umiti. Hiwalay na si Regan sa dating girlfriend niya. Bahagyang natawa ang bading. Oh, hindi ka naman papakasalan ni Regan kung sila pa ni Claudia. Nagulat lang ako. Para kasing perfect ang relationship niya base sa mga social media post ni Claudia. Pero kung sa bagay, hindi naman lahat ng nasa social media ay totoo. At saka mas maganda ka kay Claudia, Miss Salazar. Isang tipid lang ng ngiti ang naisagot niya kay Hans. Pag-alis ng designer ay namalayan na lamang niyang kaharap niya ang cellphone upang hanapin sa internet ang dating nobya ni Regan.
Hindi kasi mawala sa isip niya ang sinabi ni Hans na 5 taon pa lang relasyon ni Regan sa dating nobya. Maganda nga siya, ani Jamie sa sarili habang nakatingin sa mga larawan ng babae. Isang theater actress ang dalaga. At dahil public figure, marami siyang nakitang larawan nito. Ilan sa mga yon ay kasama nito si Regan. Madalas nakasama ng dalaga ang lalaki sa mga dinadaluhan nitong pagtitipon. Pagkatapos mag-stalk kay Claudia ay tinawagan niya ang kaibigan. Sigurado ka na talaga magpapakasal ka sa lalaking yan, Jamie? Tanong sa kanya ng best friend niyang si Kate mula sa screen ng kanyang cellphone. Sa video call lang sila magkausap ng dalaga dahil nasa Singapore ito. Doon ito nagtatrabaho bilang isang sous chef sa isang hotel. Kaklase niya sa culinary school sa France ang dalaga. Agad silang nagkapalagayan ng loob dahil pareho silang Filipina. Oo, ubod nga ng gwapo ang Regan Elizalde na yon. Pero pagkatapos ng sinabi mo sa akin, I don't advise you to marry that guy, Jamie. Imagine, kagagaling niya lang sa breakup. Ano, magpapakasal ka sa lalaking galing sa 5 taong relasyon sa iba? Kapag nagpakasal kami, makakalimutan na rin niya yung ex-girlfriend niya, Kate. Siya nagsabi na posibleng magustuhan niya ako. Besides, magkasundo kaming dalawa at mabait siya sa akin. That's what's important. Sagot niya sa kaibigan. So ano, papayag ka maging panakip butas ng lalaking iyon, Jamie? Ganun ba? Napangiwi siya sa term na ginamit nito. Grabe naman sa panakip butas. Wala namang sinabi si Regan na mahal pa niya yung ex-girlfriend niya. Subalit naalala niya bigla ang ayos ng lalaki noong una silang nakita. Hindi ba't ni hindi nga nito magawang mag-ahit dahil nagluluksa pa ito sa pakikipaghiwalay sa dating nobya? 5 years sila ng ex-girlfriend niya, Jamie. Imposibleng wala na siyang feelings kung 1 buwan pa lang silang hiwalay. Patuloy na wika ni Kate. Kinagat niya ang ibabang labi. Kung may feelings pa si Regan sa ex-girlfriend niya, tutulungan ko siyang kalimutan ng babaeng yun. Umiling-iling si Kate sa kabilang linya. Nababaliw ka na. Tell me, may feelings ka na agad sa lalaking yun kaya ka ganyan, no? Natigilan siya sa sinabi ng kaibigan. Bumalik sa kanya ang hatid sa sistema niya ng mga halik ni Regan. Well, bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko kapag hinahalikan niya ako. Pagkatapos ng unang beses na hinalikan niya ako, hindi na rin siya mawala sa isip ko. Do you think I'm in love with him, Kate? Oh, Jamie, you're already in love with that man. Tila siguradong sagot ng kaibigan. Hanggat may pagkakataon ka pang umatras sa kasal, gawin mo na. Mahal mo na ang lalaking yun. Mas masasaktan ka kapag hindi ka niya minahal pabalik. Ngayong napagtanto na ni Jamie na may nararamdaman na nga siya sa kanyang fiancé, ay alam niyang tama ang kaibigan. Masasaktan siya kung sa huli ay hindi siya magagawang mahalin ni Regan. Subalit sa kabila niyon, hindi siya natinag sa naunang desisyon. Buo na ang desisyon ko, Kate. Magpapakasal ako kay Regan. Desididong sagot niya. Then you can fall in love with you, Jamie. Like I told you, kapag hindi ka minahal ng lalaking yun pabalik, ikaw lang ang masasaktan sa huli. Sa huli ay payo nito. 1 linggo ang nakalipas. Dumating ang bisperas ng kasal nila ni Regan. Nang gabing yon, sa halip na maagang magpahinga, ay naisip ni Jamie ang mag-bake ng cookies. Kapag kinakabahan siya o may bumabagabag sa kanya ay nakakapagpakalma sa kanya ang pagluluto o pagbe-bake. Natigilan siya sa pag-iinspeksyon ng mga hinangong cookies sa oven nang marinig ang pamilyar na boses ni Regan. Ang bango naman yan, Jamie. Hay nako, sa sobrang stress mo naririnig mo na ang boses ni Regan. Naiiling na bulong niya sa sarili. Ngayong araw ang balik sa Pilipinas ng lalaki. Dahil hiningi nito ang cellphone number niya bago ito umalis para sa business trip, sa nakaraang mga araw ay regular na nakakapag-usap sila ng binata. Ilang beses din itong tumawag para kamustahin siya. But I'm real, my dear Jamie. Wika ng tinig ni Regan. Kasunod niyon ay ang mahinang tawa nito. Nag-angat siya ng tingin at bumaling sa bukana ng kusina. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita si Regan. Nakasandal ito sa hamba ng pintuan at may naaaliw ng ngiti sa mga labi. Regan, you're here! Sambit niya sa lalaki. Anong akala mo? Guni-guni mo lang ako? Nakangiting lumapit to sa kanya. Yes. Anong oras ka ba nakauwi? My plane landed 2 hours ago. Namilog ang mga mata ni Jamie. Kadarating mo lang pala. Bakit nagpunta ka agad dito? I came here to see you. Ayaw mo ba akong makita? Napalunok siya.
Gusto. Pero kasi, hindi dapat tayo magkita isang araw bago ang kasal. Kumunot ang noon ni Regan. Sinong may sabi niyan? Ano ka ba? It's a customary belief. Tulad ng hindi pwedeng makita ng groom ang bride suot ang wedding dress bago ang kasal, hindi rin pwedeng makita ang groom at bride one day before the wedding. Natawang napailing si Regan. It's nonsense, Jamie. There's no study and scientific basis behind that. Mumuso siya. Pero wala namang masama na sumunod sa mga ganong tradisyon at paniniwala. Umangat ang kilay ni Regan. You're worried na hindi matuloy ang kasal natin dahil pinuntahan kita ngayon? Kagad ang ibabang labing tumango siya. Ngumiti naman ang binata. You have nothing to worry about, future Mrs. Regan Elizalde. Kahit harangan pa tayo ng sibat, matutuloy ang kasal natin bukas. I promise you that. Napangiti na lang siya sa sagot nito. And why are you baking the night before our wedding? May pamahiin din ba tungkol dyan? Tila naaaliw na tanong nito. Hindi, gusto ko lang talaga mag-bake ngayon. Medyo kinakabahan kasi ako. Stress reliever ko na talaga ang pagluluto at pagbe-bake kaya nandito ako sa kusina ngayon. At bakit ka kinakabahan? Are you worried the wedding won't push through? Hindi naman. Kinakabahan lang ako kasi syempre ngayon lang ako ikakasal. I guess I'm having wedding jitters. Normal naman siguro to sa aming mga babae. Ikaw, hindi ka ba kinakabahan? Umiling ito. No, Jamie. I'm actually excited for tomorrow. Talaga? Nabiglang gagad niya. Naalala niya noong una silang magkakilala ni Regan ay tila wala naman itong pakialam sa magaganap na kasal. Tapos ngayon ay sasabihin itong excited to? Ngumisi ito. Ang ganda ng bride ko kaya paano hindi ako ma-excite? Kahit sinong groom ma-excite kapag ikaw ang bride. Tila may nagwala sa loob niya sa sinabi nito. Kakauwi mo lang, di ba? Gutom ka yata eh. Medyo nagiging bolero ka na kasi. Kaya baka gusto mong tikman tong ginawa kong cookies. Ay, nasabi mo nga pala na hindi ka mahilig sa pastries, no? Dahil regular na ang komunikasyon nila ni Regan sa nakaraang linggo, marami siyang nalaman tungkol sa lalaki. Mahilig ito sa Filipino food at paborito nito ang sinigang na hipon. Hindi rin ito mahilig sa matatamis. I'm not fond of sweets pero dahil ikaw ang nag-bake, sige kakain ako. Bumaling to sa chocolate cookies na ginawa niya. Kumuha ito ng isang piraso niyon at dinala sa bibig. Pinanood niyang maubos ni Regan ng isang piraso bago siya nagtanong. Kamusta? Dark chocolate ang ginamit ko dyan para hindi masyadong matamis. Wow, ang galing mo palang mag-bake. Masarap tong cookies mo. Tila manghang komento nito. Salamat, pero sana hindi mo ko binubola lang Absolutely not. These cookies are great. You're good at this, Jamie. Nito at kumuha pa nga ng isa. Salamat. Sige, kumain ka pa. Kung gusto mo mag-uwi ka rin, bigyan mo si Lodo Rinaldo. Ngumisi ito. Mag-uuwi ako pero para sa akin lang, Jamie. Natawa ito. Huwag ka nga madamot, ano ka ba? Bahagya itong natawa bago sumeryoso. Sigurado kang ayaw mong magkaroon ng karir bilang chef. Put up your own restaurant. You're great in the kitchen, Jamie. Umiling siya. Gusto ko lang maging housewife. Alright, but if you change your mind, you tell me, okay? Bakit? Ipagtatayo mo ba ako ng sariling restaurant? Pabirong tanong niya. Kung gusto mo, oo naman. As your husband, I'll support you in everything you want to do in life, my future wife. Tila may humablo sa puso niya. Kahit hindi pa niya lubos na nakikilala si Regan, wala siyang duda na mabuting lalaki ito. At hindi siya nagsisisi sa desisyon na magpakasal sa binata. Sige, pag-iisipan ko. Nangingiting sagot niya. Ilang sandali silang nag-usap ng binata bago ito nagpaalam sa kanya. Inihatid niya si Regan sa pinto ng mansyon. Nag-ingat ka pa uwi, Regan. Biling niya sa lalaki. Walang good night kiss, Jamie? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Umuso siya. Masama nga na nagkita tayo ngayon. Gusto mo pa ng kiss? Bukas na lang sa kasal natin. Alright, maghanda ka bukas. Mahaba at matagal ang halik na ibibigay ko sa'yo. Tila may init na gumapang sa katawan niya sa sinabi nito. Sige na, mag-ingat ka. Good night, Jamie. Kinabukasan araw ng linggo, 10:00 ng umaga nang makarating ang bridal car na sinasakyan ni Jamie sa isang simbahan sa Maynila, kung saan magaganap ang kasal nila ni Regan. You're very pretty, Apo.
Wika sa kanya ng abuelo na siyang sumalubong sa kanya. Inilahad nito ang braso sa kanya. Ang abuelo niya ang siyang maghahatid sa kanya sa altar. Salamat po, Lolo. Nakangiting ikinapit niya ang kamay sa braso nito. Always remember that you can always go back to me, Iha. Bukas lagi ang mansyon para sa'yo. Wika nito. Muli ay nagpasalamat siya sa abuelo. Pagbukas ng pinto ng simbahan, agad niyang natanaw si Regan na naghihintay sa kanya sa altar. Katabi nito ang abuelo nito. Ngumiti siya sa kanyang groom. Subalit sa halip na gantihan ang ngiti niya, ay nanatili itong seryosong nakatitig sa kanya. Pareho tuloy nilang hindi inihihiwalay ang mga mata sa isa't isa, hanggang sa makarating sila ng abuelo niya sa altar. Regan, iho, ingatan at alagaan mo ang apo ko. Wika ng kanyang lolo kay Regan. Makakaasa po kayo, Lolo Manuel. Inilahad nito ang kamay sa kanya at masuyong ngumiti. Okay ka lang, Regan? Ang seryoso mo kanina habang nakatingin sa akin. Mahinang baling niya sa binata. Tumikim ito. Masyado lang akong nagandahan sa'yo. You look ethereal with your wedding dress. Para kang anghel na bumaba sa langit, Jamie. Napangiti siya. Talaga ba? Paalala ko lang, bawal ka mambola at magsinungaling. Nandito tayo sa tahanan ni Lord. I'm not lying. I can't believe I'm getting married to an angel like you. Naging bayani siguro ako ng past life ko kaya maswerte ako ngayon. Mahina siyang natawa. Ang gwapo-gwapo mo rin, Regan. Isang ngiti ang isinukli ng binata. Good. Nagpagwapo talaga ako para bumagay sa'yo. Pareho silang nakangiti nang magsimula ang seremonya ng kasal. Jamie Louise, do you take Regan to be your lawfully wedded husband? Tanong ng pari kay Jamie. Bumaling siya kay Regan at ngumiti bago binalik ang tingin sa pari. I do, Father. And you, Regan, do you accept Jamie Louise as your lawfully wedded wife? Itigil ang kasal! Boses ng isang babae ang umalingaw-ngaw sa simbahan. Sabay silang bumaling ni Regan sa pinanggalingan ng boses. Ganoon na lamang ang pag-awang ng mga labi ni Jamie nang matanaw niya ang dating nobyo ni Regan na si Claudia Santos. Agaw pansin ng babae sa suot na itim na dress. Mula sa bukana ng simbahan ay naglakad ito patungo sa altar. Subalit nasa kalagitnaan pa lamang ito nang harangin ito ng 2 bodyguards ng lolo niya. Regan, you can't marry that woman! Sigaw ni Claudia. Ako yung mahal mo at tumuwi ako dito dahil na-realize ko na mali ang desisyon kong umalis at iwan ka. So please, Regan, huwag ka magpakasal sa babaeng yan. Patuloy na sambit nito bago ito sumama sa mga guard palabas ng simbahan. Bumaling si Jamie kay Regan. Gulat ang mukha nito habang nakasunod ang tingin sa dating nobya. Regan? Untag niya sa lalaki. Ibinalik ng binata ang tingin sa kanya. I'm sorry, Jamie. That was my ex-girlfriend, Claudia. Hindi ko alam na nandito siya sa Pilipinas. And I never expected that she would do this. Nilunok niya ang bikig sa lalamunan. Bibigyan kita ng pagkakataon na umatras sa kasal natin, Regan. What? Nabiglang gagad ng binata. Sa kabila ng matalim na bagay na unti-unting tumutusok sa dibdib niya, ay nagawa niyang ngumiti sa lalaki. I'm giving you a choice, Regan. Kung aatras ka ngayon sa kasal at pipiliin mo ang ex-girlfriend mo, maiintindihan kita. Mariing umiling sa kanya ang lalaki. Hindi ako aatras sa kasal natin. I already made a choice at paninindigan ko yon, Jamie. Sigurado ka? Kapag pinili mo magpakasal sa akin, I will expect you to be loyal to me, Regan. Masuyong ngumiti ang binata. Don't worry. Simula ngayon, sa'yo lang ako, Jamie. Ikaw lang ang magiging babae sa buhay ko. Ipinapangako ko sa'yo yan. Anito bago bumaling sa pari. I do, Father. I accept Jamie Louise as my lawfully wedded wife. I promise to cherish and love her, in sickness and in health, in good times or bad times, for richer or for poorer, until death do us part. Kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mata, tila may mainit na kamay na humuplo sa puso niya sa mga sinabi ni Regan. Bumalik ang dating nobya nito, subalit siya ang pinili ng binata. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Regan, you may kiss your bride. Nakangiting deklara ng pari. Pilyo ang ngiti ni Regan nang humarap sila sa isa't isa. Finally, I get to kiss you again. But now, as your legal husband. Ipinikit ni Jamie ang mga mata at hinintay ang paglapat ng mga labi nito.
Tulad ng sinabi ni Regan kagabi, matagal ang halik na iginawad nito sa kanya. Ramdam niya ang pamumula ng mga labi nang pakawalan nito ang mga labi niya. Congratulations mga apo! Masayang wika ng lolo niya na sinundan ng abuelo ng asawa. Iho, I hope you don't mind that the bodyguards escorted your ex-girlfriend to leave the premises. Ani Lolo Reynaldo sa apo. I don't mind, Lolo. I apologize. Hindi ko inaasahan na manggugulo si Claudia. It's fine, Iho. It's a good thing we didn't invite any media. Do you have any idea kung paano niyo nalaman ang detalye ng kasal niyo? Umiling si Regan. Baka po sa wedding designer ko, Lolo. Nabanggit niya na kaibigan niya si Claudia. Sagot ni Jamie sa dalawang matanda. Oh well, let's stop talking about her. Ani Lolo Manuel. Pagkatapos ng picture taking ay dumiretso sila sa mansyon ng abuelo kung saan inihanda ang reception ng kasal. Sa gitna ng selebrasyon ay dumating ang nag-iisang pinsan ni Regan na si Renz Elizalde. I'm sorry kung ngayon lang ako nakarating. Galing pa kasi ako ng Japan. Hinging paumanhin ni Renz. Tulad ni Regan, ang gwapo rin ng pinsan nitong si Renz. Mas mukha lang bata si Renz dahil sa dimples nito. Welcome to the family, Jamie. Nakangiting wika ng binata. Ang swerte ng pinsan ko dahil siyang pinakasal ni Lolo sa'yo. Kung sana mas matanda lang ako sa kanya, edi ako sana ang asawa mo. Shut up, Renz. Pabirong singhal ni Regan sa pinsan. Natawa si Renz at itinaas ang hawak na champagne glass. Again, congratulations on your wedding. Paramihin niyo sana ang lahi ng Elizalde. Yan talaga ang gagawin namin. Sagot ni Regan at hinalikan si Jamie sa pisngi. Gabi na nang makauwi sila sa condo unit ni Regan na siyang titirhan nilang mag-asawa simula sa araw na yon. Dala ni Jamie pa uwi ang luggage niya. Nakatakda silang magbakasyon ni Regan sa isang isla sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Subalit sa susunod na araw pa ang alis nila dahil may importanteng business meeting ang asawa na hindi nito maaaring ipagpaliban. Bakit parang hindi ka mapakali? Okay ka lang, Jamie? Tanong sa kanya ni Regan pagpasok nila sa master's bedroom. Kasalukuyang hinuhubad ng asawa ang suot na necktie. Bago pa sila umalis sa mansyon ay nakapagpalit na si Jamie ng damit. Kinagat niya ang ibabang labi at nag-aalangang tumingin sa asawa. First night natin ngayon bilang mag-asawa. Siyempre kakabahan ako. Sabi nila masakit daw kapag first time. Totoo ba? It depends, my wife. Napakurap-kurap siya. Depende kung malaki? Bahagya itong natawa bago tumikim at sumeryoso. Well, yes. Kapag malaki, masakit. But you can lessen the pain if your partner tries to be gentle. Yung sa'yo, Regan, malaki ba? Humisi ito. Ayoko magyabang pero oo, malaki. Bumaba ang mga mata niya sa umbok sa pantalon nito. Mukhang malaki nga yun. Napalunok siya. E di masakit yan. Don't worry, magdadahan-dahan ako. I will take care of you. Naginit ang mukha niya. Siguraduhin mo lang sana kasi mahina ang tolerance ko sa sakit. Sinong unang maliligo sa atin? Ikaw ba o ako? Pilyong nag-angat ng kilay ang asawa. What if sabay tayo? Para makita mo kung gaano kalaki tong alaga ko. Namulang lalaw ang mukha niya. Bago pa siya makapagsalita ay naaaliw na tumawa si Regan. Relax, my virgin and innocent wife. Nagbibiro lang ako. Ikaw na maunang maligo at huwag kang kabahan. Nothing will happen tonight, okay? Hinawakan nito ang mukha niya at masuyong pinatakan siya ng halik sa noo. Ha? Hindi tayo magha-honeymoon? Saka na tayo mag-honeymoon pagdating natin sa Palawan. Gusto kong maging special ang first time mo, hindi yung dito lang sa kondo. Sa kabila ng pag-iinit ng pisngi ay tila may mainit na humaplos sa puso niya. Napatunayan niyang gentleman ng asawa niya. Okay, sige. Maliligo na ako. Anya bago dumiretso sa banyo. Pagkatapos nilang maligong mag-asawa ay niyaya na nga siyang matulog ni Regan. Good night, Jamie. Hinalikan siya nito sa noo bago lumayo sa kanya at nagpunta sa isang bahagi ng malawak na kama. Sa noo lang? Hindi mo ako hahalikan sa lips? Hindi napigil ang tanong niya. Kinagat ni Regan ng ibabang labi. I had to restrain myself, kundi baka magbago ang isip ko at maangkin kita ngayon. Namula ang mukha niya. Bakit asawa ko? Gusto mo ng kiss sa lips? Nangingiting tanong nito. Nagtanong lang naman ako, Regan. Pero gusto mo nga? Humuso siya.
Gusto, pero okay lang naman kung wala. Lumapit ito sa kanya. Alright, let's kiss. Akala ko ba baka hindi ka makapagpigil? I will try my best to retrain myself. Ayoko namang magtampo sa akin ng misis ko sa unang gabi ng kasal namin. Hala, hindi naman ako magtatampo kung hindi mo ako halikan sa lips, Regan. Well, ayoko ma-disappoint ka. Bago pa makasagot si Jamie sa sinabi ng asawa, ay sinakop na nito ang mga labi niya. Mababaw lamang ang halik na iginawad ni Regan, subalit tila hinalukay ang loob niya. Tapos na? Sambit niya ng pakawalan nito ang mga labi niya. Ngumiti si Regan at hinawakan ng pisngi niya. Disappointed ka ba, wife? Huwag mo sabihing adi ka na sa halik ko, Mrs. Elizalde. Grabe naman sa adik. Ano yung halik mo, droga? Natawa ito at pinatakan siya ng magaang halik sa mga labi. Babawi ako sa'yo sa honeymoon natin, Jamie baby. Sisiguraduhin kong mamamaga ang labi mo sa halik ko. Nag-init man ang mukha niya, sa huli ay napangiti pa rin siya. Nang gabing yun, magkatabi silang natulog sa malawak na kama. Subalit walang anumang nangyari sa kanila. Kinabukasan, maagang nagising si Jamie. Pagkatapos mag-ayos ay agad siyang dumiretso sa kusina para magluto ng almusal. Nakahanda na ang agahan nang pumasok ang asawa niya sa kusina. Good morning, Regan. Malaki ang ngiting bati niya. Good morning, Jamie. You cooked breakfast? Oo, maupo ka na at kumain para makapaghanda ka na sa pagpasok sa trabaho. Bumaba ang tingin nito sa mesa. Ang dami mo namang hinandang pagkain. Nakalimutan ko kasing itanong kung anong paborito mong kainin sa umaga. Kaya yan, naparami tuloy ang naluto ko. Ano palang gusto mong timpla ng kape? Igagawa kita. Ako na ang gagawa ng kape ko. Hindi na, ako na, Regan. Maupo ka na lang dyan. Hayaan mong pagsilbihan kita. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pangarap ko talaga to. Ngumiti ang asawa. Alright, I want my coffee black, Mrs. Nakangiting iginawa niya ito ng kape. Pagkatapos ilapag ang tasa ng kape sa harap ng asawa ay saka siya naupo sa harap nito. Akmang lalagyan niya ng pagkain ng plato ng asawa nang unahan siya nito. Ako na, Jamie. Ikaw na ang naghanda ng lahat ng to. Let me do this at least. Ngumuso siya. Ito naman ang trabaho ko bilang may bahay mo. Saka masaya akong gawin to, Regan. Kahit na. Hayaan mo magkasilbi naman ako sa pagsasama natin. You want to serve me, I get it. But I want to do things for you too, wife. Sa huli ay hinayaan niya itong ipaglagay siya ng pagkain sa pinggan. Salamat sa pagluluto ng almusal, Jamie. Ani Regan habang kumakain sila. You're welcome. Masarap ba? Sobra. Pero next time, huwag ka ng ganito karami magluto, ah. 5 tao naman pwedeng kumain itong inihanda mo ngayon. Baka mapagod ka naman lagi niyan. Sanay naman ako na maraming ginagawa sa kusina. Pero sige, sa susunod konti na lang ang iluluto ko dahil sayang din. Ano bang paborito mong almusal? Masarap naman ang luto mo kaya kahit anong ihanda mo, kakainin ko. Ngumiti si Jamie kasabay ng pagwawala ng dibdib. Pagkatapos kumain ay nagligpit siya habang naghanda si Regan sa pagpasok sa trabaho. Pagpasok niya sa sala ay nakabihis na ang lalaki. Lumapit siya rito at tinulungan itong magkabit ng necktie. Good luck sa meeting mo, Regan. Ngumiti ito. You're really a wife material, aren't you? Ang galing mo mag-asikaso eh. Pangarap ko kasi to, kaya syempre pinaghandaan ko kung paano maging isang mabuting housewife. Anong gagawin mo pag alis ko? Mag-isa ka lang dito sa bahay, baka mabore ka. Anong maboboard? Ang dami kong gagawin ha. Mag-aayos ako at maglilinis. Titingin din ako sa internet ng mga halaman na pwedeng ilagay sa veranda. Sayang naman kasi, ang laki ng veranda mo pero wala man lang halaman. Kailangan natin ng living plant dito sa bahay, no? Nag-angat ito ng kilay. You like plant and gardening? Pwede akong bumili ng bahay, yung may malawak na garden. Gusto mo ba? Ha? Saka na siguro kapag magkakaanak na tayo. Alright, maybe 2 years from now. Gusto ko munang sulitin ang pagiging mag-asawa natin. Masuyong sambit nito kasabay ng paghaplo sa bewang niya. Okay, yun din naman ang gusto ko. Sang-ayon niya. Ngumiti ito. I'll leave you my cards. Pwede kang lumabas kung may gusto kang bilhin. At huwag kang masyadong magpagod sa gawaing bahay, okay? Masunuring tumango siya sa asawa. Opo, asawa ko. Asawa ko? Tila naaaliw na gagad nito. Ngumuso siya. Corny ba? Gusto mo mister na lang? Nakangiting umiling to.
I don't mind. Asawa ko. Ngumiti si Jamie at pinasadahan ng palad ang magkabilang balikat nito. There, ayos na ang necktie mo. Gwapo mo na lalo, asawa ko. Thank you, asawa ko. I'll see you later. Anito at hinalikan siya sa labi. Pag-alis ni Regan ay inabalan ni Jamie ang sarili sa gawaing bahay. Nang matapos sa paglilinis ay naisip niyang lumabas at magpunta sa malapit na mall. Namili siya ng beach dress at swimwear na gagamitin niya sa honeymoon nila ng asawa. Pag-uwi ay nagluto siya ng hapunan. Pasado 6:00 ng hapon nang dumating si Regan. Good evening, Regan. Nakangiting salubong niya sa asawa. Kinuha niya mula rito ang hinubad na coat at inabutan ito ng pambahay na tsinelas. Hi, Jamie. How was your day? Okay naman. Naglinis ako tapos nagpunta sa mall. Nagluto na rin ako ng dinner natin. Magbihis ka na para makakain na tayo. Alright, I'll just take a quick shower. Ngumuso siya. Teka, gusto mong paliguan kita? Papaliguan mo ko? Really? Nabiglang gagad nito. Baka kasi pagod ka na sa trabaho. Willing naman akong asikasuhin ka hanggang sa pagligo. Pilyong umisi ang lalaki. Nakakatempt naman yung offer mo. Pero baka kung anong magawa ko sa'yo sa loob ng banyo, misis. Namula ang mukha niya. Sige na, maligo ka na nga. Doon na muna ako sa kusina. Don't worry, mabilis lang ako. Hindi nga nagtagal si Regan sa banyo. Pagpasok nito sa kusina ay nakahanda na ang mesa. Salamat sa pagluluto, asawa ko. Paborito ko pa talaga tong hinanda mo. Malaki ang ngiting wika ni Regan. You're welcome. Anya at nilagyan pa ng pagkain ng plato nito. Habang kumakain ng hapunan ay nagkwentuhan sila tungkol sa naganap sa mga araw nila. I noticed you used my cards. Anong binili mo sa mall? Kasual na tanong ni Regan. Bumili ako ng ilang gamit ko dito sa condo, pati ilang damit para sa honeymoon natin. Wala kasi akong dalang swimwear. Di para bikini? Sana sinama mo ko para makita ko. Pilyong sagot nito. Pabirong nag-angat siya ng kilay. May trabaho ka kaya? Hindi bale, makikita ko naman yung suot mo sa honeymoon natin. Kindat nito na ikinainit ng mga pisngi niya. Kinabukasan muling inasikaso ni Jamie ang asawa bago pumasok sa trabaho. Gayon din sa pag-uwi nito. Inayos na rin niya ang damit na dadalhin nila para sa 2 linggong honeymoon. Araw ng Miyerkules, tanghali nang bumiyahe sila ni Regan patungo sa Palawan. 4:00 ng hapon nang makarating sila sa resort na pag-aari ng pamilya ni Regan. Ang ganda dito sa resort niyo. Baling ni Jamie sa asawa pagkatapos pasadahan ng tingin ng paligid. Bukod sa kanila ay may iilan ding bisita roon. I'm glad you like it, Jamie. Ngumiti siya. Pwede na ba akong maligo sa dagat? Ayaw mo munang magpahinga? Hindi naman ako pagod sa biyahe natin. At saka nakakainganyo yung tubig. Ang tagal ko nang hindi nakapag-beach. Sige na, asawa ko. Parang batang wika niya. Naaaliw na natawa si Regan. Alright, let's settle in our villa first. Pagdating sa villa ay agad siyang nagpalit ng bikini. Pinatungan niya yun ng dress. Paglabas niya ng banyo, nakapagpalit na rin si Regan ng board shorts at itim na sando. Muntik na niyang makagat ang ibabang labi nang humantad sa kanya ang matipunong braso ng asawa. Magsiswimming ka rin? Tanong niya kay Regan. Sasama ako sa'yo, but I'll only stay at the shore. Babantayan lang kita. Marunong naman akong lumangoy. Babantayan kita sa mga lalaking titingin sa'yo. Ha? Sino namang titingin sa akin? Marahang hinawakan ni Regan ang magkabilang pisngi niya. Ang ganda kaya ng misis ko. Siguradong maraming lalaki ang titingin sa'yo. Kaya kailangan nasa malapit lang ako. Napangiti siya kasabay ng pag-iinit ng muka. Pagdating sa beach ay inuko pa ni Regan ng isang lounge chair. Siya naman ay hinubad ang suot na dress. Ang sexy naman ng misis ko. Puri ni Regan nang hayagan siyang pagmasdan ng asawa sa suot na puting bikini. Lumabi siya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Hindi mo naman ako kailangang bulahin. Wala akong masyadong dibdib, di tulad ng mga ex-girlfriend mo, no? Sexy ka rin, Jamie, baby. And I prefer your body over them. Sus, ang galing mambola ng mister ko. Pabirong ingos niya. Tila naghahamong umangat ang kilay nito. Mamayang gabi, asawa ko, patutunayan ko na nagsasabi ako ng totoo. Tila may gumapang na kuryente sa kanya nang maalala ang ipinunta nila sa Malaparaisong Resort.
Pupunta na ako sa dagat. Huwag kang pupunta sa malalim Masuyong bili nito. Opo. Nakangiting tumango siya. Halos napapikit si Jamie sa sayap paglapat ng kanyang katawan sa tubig dagat. Nang bumaling siya kay Regan ay natanaw niyang nakatingin ang asawa. Masayang kumaway siya rito bago sumisid sa mababaw na parte ng dagat. Kalahating oras siyang nagtagal sa tubig bago umahon. Ang linis at ang ganda ng dagat, Regan. Balita niya pagbalik sa kinaroroonan ng asawa. Sinalubong siya ng mister niya at nilagyan ng tuwalya sa balikat. Mahilig ka pala sa dagat. Hayaan mo madalas tayong pupunta rito. Talaga? Yes, Jamie. Come on, kumain ka muna. Nagpadala ako ng juice at pagkain. Inabot nito sa kanya ang baso ng orange juice. Napangiti siya sa ginagawang pag-aasikaso sa kanya nito. Ayaw mo pang mag-swimming, Regan? Bukas na lang, nag-enjoy naman akong panoorin ka. Ilang sandali pa ay muli siyang bumalik sa dagat. Sa pagkakataong yon, sinubukan niyang magpunta sa mas malalim na parte. Subalit bigla siyang pinulikat. Dahil hindi maigalaw ang paa, ay unti-unti siyang lumubog. Itinaas niya ang kamay upang humingi ng tulong. Bago siya lumubog ay nakita niya ang pagsugod ng asawa sa dagat. Sunod na namalayan ni Jamie ay nasa buhangin na siya. Pagkatapos niyang sunod-sunod na umubo ng tubig ay mahigpit na bumalot sa kanya ang bisig ng asawa. Jamie baby, thank God you're safe. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa'yo. Puno ng pag-aalalang sambit ni Regan. Regan, I'm sorry. Hindi ko inaasahan na pupulikatin ako sa dagat. Binitiwan siya nito upang hawakan ang mukha niya. Napansin niyang namumula ang mga mata ni Regan. Shh! Stop apologizing, Jamie. I should be the one saying sorry. Dapat hindi kita hinayaang mag-isa sa dagat. Hindi mo kasalanan. Ako naman ang nagpilit lumangoy. Ang mahalaga ayos na ako. Thank you for rescuing me, asawa ko. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito. Lumambot ang ekspresyon ni Regan. Come on, let's go home. No more swimming for us for the next few days. Pinag-alala mo ko. Binuhat siya nito. Namilog ang mga mata niya sa ginawa nito. Okay na ako, Regan. Bakit kailangan mo pa akong buhatin? Shh! Huwag ka nang umangal, asawa ko. Hinayaan niyang buhat siya ng asawa hanggang sa makarating sila sa kanilang villa. Pagdating doon ay nag-shower siya. Magpahinga ka muna, Jamie. Dito na tayo kumain ng dinner. Magpapadala na lang ako ng pagkain mula sa restaurant. Suwestyon ng asawa paglabas niya ng banyo. Hindi na siya umangal dahil bigla siyang nakaramdam ng pagod sa nangyari. Nagpahinga siya sa silid nila. Hindi niya namalaya na nakatulog siya. Nang magising siya ay 8:00 na ng gabi. Masama rin ang pakiramdam niya. You're awake, wife. Come on, kumain ka na para makainom ka ng gamot. Nagpaluto ako ng lugaw sa chef ng restaurant. Masuyong wika ni Regan na naabutan niyang nakaupo sa tabi niya. Nang hawakan niya ang noo ay napagtanto niyang mainit nga siya. Sandali siyang iniwan ni Regan. Pagbalik nito ay may dala itong tray ng lugaw. Ako na, Regan. Kaya ko naman. No, let me. Masuyong sagot nito. Hinayaan na niyang subuan siya nito. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong niya rito. Kumain ako kanina. Gigisingin sana kita pero mainit ka. Bukas magpapatawag ako ng doktor. O gusto mo magpunta tayo sa ospital? Ha? Hindi na kailangan, Regan. Gamot lang to at pahinga. Masuyo itong humiti. Alright, just take a rest for the next few days. Aalagaan kita. Now eat up. Kainin mo tong lugaw habang mainit pa. Tila may mainit na humaplos sa puso niya. Ganito pala ang pakiramdam na alagaan at pagsilbihan ng kanyang asawa. I'm sorry, Regan. Why are you apologizing? Nagtatakang tanong nito. Kasi honeymoon natin ngayon tapos may sakit ako. Dapat nagre-relax tayo pero ito ka, inaalagaan mo pa ako. I don't mind taking care of you. Masuyong sagot nito. Hindi ka ba disappointed? Bakit naman ako madidisappoint? Kasi honeymoon dapat natin ngayon, tapos biglang masama ang pakiramdam ko. Naiinis tuloy ako kasi wrong timing ang pagkakasakit ko. Nag-ready pa naman ako para dito. Pilyong umangat ang isang sulok ng mga labi ni Regan. Really? Anong paghahanda naman ang ginawa mo? Nag-shave ako ng down there. Nahihiyaman ay tapat na pag-amin niya.
Napakurap-kurap si Regan kasabay ng pag-awang ng mga labi. Bakit? Ayaw mo ba ng ganon? Gusto mo ba yung parang gubat? Inosenteng tanong niya sa asawa. What? Bahagyang natawang gagad nito. Jamie baby, you're making me laugh. Lumabi siya. Di mo naman ako sinagot. Tumikim to bago muling humiti. Kahit ano ang gusto ko, basta yung sayo. Nag-init naman ang mukha niya. And I'm not disappointed, wife. Marami pa tayong oras para mag-honeymoon. Basta ang mahalaga, magpagaling ka muna, okay? Ani Regan nang muling sumeryoso. Okay. Tango niya. Gagaling ako agad kasi inaalagaan mo ko. Ngumiti si Regan. Pagkatapos kumain ay pinainom siya nito ng gamot. Kinabukasan ay nanatili lang sila sa kanilang villa. Maghapon siyang inaalagaan ng mister niya hanggang sa tuluyang bumuti ang kanya pakiramdam. Punong-puno ang puso ni Jamie sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa kanya ng asawa. Ikatlong araw nila sa resort nang muli silang lumabas para kumain sa restaurant. Subalit sa halip na sa restaurant ay sa dalampasigan siya dinala ng asawa. Doon ay tumambad sa kanya ang espesyal na dinner na inihanda nito. Sa balibot ng mesa ay may nakakalat na rose petals. Ano to, Regan? Hindi makapaniwalang baling niya sa asawa. Masuyo itong umiti. I asked the staff to prepare a special table for us near the shore. Kinuha nito ang isang piraso ng rosa sa mesa at inabot sa kanya. Para sa maganda kong asawa. Thank you, Regan. Hindi ko ina-expect na sosorpresahin mo ako ng ganito. Inalagaan mo na nga ako kahapon tapos may pagganito ka pa ngayon. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? I want our honeymoon to be special. Masuyo nitong sagot. Sabi ko nga po. Habang kumakain ay asikasong-asikaso si Jamie ng asawa. Kulang na lamang ay subuan siya nito. Pagkatapos kumain ay sandali silang naglakad-lakad sa beach bago bumalik sa villa. Pagdating doon, muli siyang nabigla nang makitang puno ng rose petals ang lakaran patungo sa silid nila. May mga scented candles ding nakakalat sa silid. Nagutos ka rin na ayusin tong villa? Kaya pala gusto mong maglakad-lakad muna tayo sa beach? Baling niya kay Regan. I hope you liked it, asawa ko. Gustong gusto ko, Regan. Ang romantic pala naman ng asawa ko. Only for you, Mrs. Elizalde. Nakangiting sagot nito. Sa halip na sumagot ay ikinawit niya ang kamay sa batok ng asawa at siniil ito ng halik. Agad na gumanti ng sabik na halik si Regan hanggang sa makarating sila sa malawak na kama. Nang gabing yon, sa unang pagkakataon ay isinuko ni Jamie ang sarili sa asawa. I'm sorry for hurting you, baby. Masuyong sambit ni Regan. Yakap siya ng asawa pagkatapos ng nangyari sa kanila. Kahit na nag-ingat si Regan, ay nasaktan pa rin siya sa unang pagtatalik nila. Ayos lang, masarap naman. Pigil ang ngiting sagot niya sa asawa. Naramdaman niya ang ngiti sa labi ni Regan habang pinapatakan siya ng magagaang halik sa balikat. Sa susunod, wala nang sakit. Puro sarap na lang. Gusto mo agad ng next time? Ayaw mo ba? Gusto rin, pero hindi ngayon. Baka mabiyak na talaga ako sa gitna niyan. Bakit kasi ang laki ng ano mo? Tapos lalo pang lumalaki kapag galit. Umalingaw-ngaw ang tawa nito sa buong silid. Kontentong ngumiti na lang siya at sumiksik sa asawa. Nang gabing yun ay magkayakap silang natulog. Tanghali na nang magising sila. Dahil bahagyang masakit ang katawan, nakaalalay sa kanya si Regan. Kinabukasan ay pumayag na ang asawa na mag-swimming sila. Subalit dahil takot na ang asawa na maulit ang pagkalunod niya, sabay silang lumusong sa dagat. Kung saan siya naroon ay naroon din ito. Ang galing mo palang lumangoy, Regan. Puri niya sa asawa. Mas magaling akong sumisid, misis. Pilyong sagot nito. Talaga? Pilyong umiti ito at hinawakan ng bewang niya. Gusto mo ng sample? Sisisirin kita dito sa gitna ng dagat. Natatawang kinurot niya ang matipunong braso nito. Tumigil ka nga, baka may makarinig, nakakahiya. Wala naman tayong ibang kasama dito. Anito, ilan lang ang mga tao na nasa dagat at malayo ang mga yun sa kanila. May mga starfish at isda kaya tayong kasama. Malay mo naiintindihan nila yung mga sinasabi mo. Nakalabing sagot niya. Ang cute talaga ng misis ko. Nakangising sagot nito bago siya pinatakan ng halik sa muka. Kalahating oras silang nasa dagat bago sila umahon.
Habang naglalakad sila pabalik sa villa, nakasalubong nila ang isa sa mga bisita ng resort na kakilala ni Regan. Regan, nandito ka pala sa resort nyo? Bati ng isang lalaki dito. Austin, kailan ka pa nakauwi mula New York? Last week lang pare. Sino tong kasama mo? Nakangiting bumaling kay Jamie ang kaharap na lalaki. Possessive na pumulupot ang braso ni Regan sa bewang niya. This is my wife, Jamie. Ang pinakamaganda, pinakamabait, pinakamaalaga at the best na asawa sa buong mundo. Jamie baby, this is Austin, one of my college friends. Wow, you got married? The last time I heard was your breakup with Claudia. Tapos ngayon kasal ka na. Ang bilis pare, hindi mo man lang ako sinabihan. Pasensya na pare, konti lang din ang nasabihan namin. Tumango si Austin at bumaling sa kanya. Sorry Jamie. Nagulat lang ako na kasana itong si Regan. But it's a pleasure to meet you. Looking at you now, I get Regan for tying you immediately. Ang ganda-ganda mo, Jamie. Ngumiti siya sa kaharap. Salamat. Austin pare, asawa ko na to. Pabiro subalit tila may pagbabantang wika ni Regan sa kaibigan. Pare, pinuri ko lang naman ang asawa mo. Teka, ikaw ba talaga yan? Hindi ka naman ganyan ka-possessive kay Claudia dati ah. Natigilan si Jamie sa sinabi ni Austin. Anong ibig nitong sabihin? Nasa kanya lang seloso at possessive si Regan? Anyway, we'll go ahead. Ani Regan sa kaibigan bago bumaling sa kanya. Come on, baby. Muling tumango si Austin. By the way, Regan, nagtanong pala sa akin si Claudia kung may alam ako kung nasan ka. Pahabol na wika nito. Nabanggit niya na pinuntahan ka niya sa opisina pero nakalive ka raw. I told her I know nothing about your whereabouts. Salamat, Austin. Huwag mo nang babanggitin sa kanya na nakita tayo dito. Sagot ni Regan sa kaibigan. Got it, pare. Sige. Hinahanap ka pala ng ex-girlfriend mo? Baling ni Jamie sa asawa nang lagpasan sila ni Austin. Bigla ay naalala niya ang pagsulpot ng babae sa kasal nila. Let's not talk about her, Jamie. Sagot ni Regan. Hindi ka curious kung bakit kanya hinahanap? Umiling ito. Why would I be curious? Tapos na kami ni Claudia. I've already moved on from her. Ikaw na ang asawa ko, Jamie. Kung nakamove on ka na kay Claudia, ibig sabihin ako na ang mahal mo. Gusto niyang itanong sabalit sa huli ay pinigilan niya ang sarili. Sa unang pagkakataon ay hindi niya kayang magpakatotoo sa harap ng asawa. May takot sa dibdib niya sa maaaring maging sagot nito. Hindi biro ang nakaraan ng dalawa. Hindi yun madaling kalimutan at ipagpalit. Come on baby, let's go back to the villa. Baka magkasakit ka na naman. Masuyong sambit ni Regan. Ngumiti siya at nagpatianod sa asawa. Sa sumunod na mga araw ay naging abala sila sa pamamasyal sa isla. Nakalimutan na ni Jamie ang tungkol sa dating nobya nito. Isang linggo pa ang nagdaan bago sila bumalik sa Maynila. Linggo ng hapon ay nakabalik na sila sa condo ni Regan. Lunes ng umaga, muli ay maagang nagising si Jamie para ipaghanda ng almusal ang mister niya. Ayoko pang bumalik sa trabaho. Reklamo ni Regan pagpasok nito sa kusina. Tila naglalambing ito na yumakap sa kanya. What if I extend my leave, misis ko? Hindi pwede, Regan. Kapag hindi ka bumalik, baka alisin ka ni Lolo Reynaldo sa kumpanya. Sige ka. We can't do that, missis. I'm competent in my job. Ako ang nag-aakit ng pera sa kumpanya. I close deals left and right. Katwiran nito. Napangiti na lang siya. Kahit na, kailangan mo pa rin pumasok today, okay? 2 weeks ka na wala kaya sigurado tambak ka na ng trabaho. Sige na, kumain na tayo bago pa lumamig tong niluto ko. Ang sipag-sipag talaga ng asawa ko. Pakis nga muna ako bago tayo kumain. Anito bago siya pinaunlakan ng halik sa muka na nagpalobo sa puso niya. Masaya si Jamie na laging pagsilbihan ng asawa. Tuwing weekend at wala itong trabaho, ay nagde-date sila at namamasyal sa labas. Dahil masaya sa buhay may asawa, hindi niya namalaya na 2 buwan na ang nagdaan mula nang ikasal sila. Kamusta ang buhay housewife, Mrs. Elizalde? Tanong sa kanya ng kaibigang si Kate nang kamustahin siya nito sa video call. Masaya, Kate. Sa nakaraang 2 buwan ay wala siyang kasing saya sa piling ng asawa. You look blooming ha. Mabuti naman at mukhang inaalagaan kang mabuti ng asawa mo. Komento nito habang pinagmamasdan siya mula sa screen. Pakiramdam ko mahal na rin niya ako, Kate. Talaga? Sinabi niya sa'yo?
O baka naman nag-i-illusion ka lang, Jamie Louise. Napanguso siya. Hindi pa niya sinasabi pero ramdam ko, Kate. Kahit na walang sinasabi si Regan na mahal siya nito, ay dama niya yon sa mga kilos at ipinapakita nito sa kanya. Walang kwentang gawa kung walang salita, Jamie. Wala rin kwentang salita kung walang gawa. Saka ka naman maniwala na mahal ka na rin ng asawa mo kapag pareho na niyang pinaparamdam at sinasabi sa'yo na mahal ka niya. Until then, huwag ka munang umasa. Sa kabila ng sinabi ng matalik na kaibigan, hindi natinag ang paniniwala ni Jamie na pareho na sila ng nararamdaman ng asawa sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sila sa isa't isa dahil may mga gagawin pa sila. Araw-araw ay pare-pareho lamang ang routine ni Jamie bilang may bahay ni Regan. Kapag wala itong pasok sa trabaho ay lumalabas sila. Pero napapansin niya na ilang araw nang ginagabi ng uwi ang asawa dahil bukod sa sunod-sunod na meeting ay may tinatapos itong project. I'm sorry, Jamie baby. Baka gabihin ulit ako ngayon. Wika ni Regan isang umagang nag-aalmusal sila. It's okay, Regan. Busy rin naman ako dahil inaasikaso ko yung mini project ko sa veranda mo. Sagot niya na ang tinutukoy ay ang mini garden na inumpisahan na niyang gawin. Thank you for understanding, asawa ko. Gusto ko kasi agad na matapos ang mga trabaho ko para makapagbakasyon ulit tayo. Gusto mong magbakasyon ulit? Oo, sana. Bitin yung honeymoon natin sa Palawan eh. Gusto ko ulit mag-beach kasama ka. Saan naman tayo pupunta? Nakangiting tanong niya. Let's go to Maldives this time. Na-excite siya sa sinabi nito. Habang kumakain ay pinag-uusapan nila ang pinaplano nitong bakasyon nila sa naturang bansa. Isang oras ang nakalipas ay umalis si Regan at naiwan siyang mag-isa sa kondo nito. Habang naglilinis si Jamie ay bigla siyang nahilo at napasandal sa kitchen counter. Bakit ako biglang nahilo? Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto na hindi pa siya dinadatnan. At sa unang beses na may nangyari sa kanila ng asawa ay hindi ito gumamit ng proteksyon. Nang umayos ang pakiramdam ay bumaba si Jamie ng kondo at nagtungo sa pharmacy para bumili ng pregnancy test kit. Baby, salamat sa pagdating mo sa buhay namin ni Daddy. Sambit niya habang hawak ang impis na tiyan. Nakumpirma niya sa resulta ng pregnancy test na nagdadalang tao na siya. Ngayon pa lang mahal na agad kita. Siguradong ganun din ang daddy mo. Wika pa niya habang tinititigan ng kit. Wala pa sa plano nila ni Regan ng magkaanak. Subalit alam niyang matutuwa ang asawa kapag nalaman nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Pagdating ng tanghali, sa halip na magluto ay nagpunta siya sa mall para doon mag-lunch. Bigla kasi siyang nag-crave ng pizza. Habang palabas siya ng restaurant ay isang babae ang nakasalubong ni Jamie, ang dating nobya ng asawa na si Claudia. Jamie Louise, right? Sambit nito. Tipid ang ngiting tumango siya sa babae. Good thing I see you here. Are you aware that your husband is cheating on you? Napamulagat siya sa sinabi nito. Excuse me? Si Regan man tinutukoy mo dito? Who else? Wala ka namang ibang asawa, di ba? Alam mo ba kung bakit madalas na late na umuwi ang asawa mo? Dahil nakikipagkita siya sa akin. He's cheating on you with me, Jamie Louise. Napailing siya. Hindi yan magagawa ni Regan sa akin. Nakangiting nag-angat ng kilay ang babae. Bakit hindi mo subukan ng asawa mo? Mamayang gabi, puntahan mo si Regan sa opisina. You will see me there. Bago siya makapagsalita ay nagpatuloy ang babae. Regan doesn't love you. Pinakasalan ka lang niya dahil sa utos ng lolo niya. At pagkatapos ng 2 buwan niyang pagsasama, na-realize niya na may nararamdaman pa rin siya sa akin. Hindi yan totoo. Giit niya sa kaharap. Believe what you want to believe, Jamie Louise. But I'm telling you the truth. Oh, by the way, alam mo bang inalok ako ng kasal ni Regan bago ako makipaghiwalay sa kanya? Muli ay natigilan siya. Hindi niya alam na inalok ng kasal ni Regan ang dating nobya. Yes, Jamie. Regan asked me to marry him. At yung engagement ring na suot mo, yan din ang ginamit niya nang mag-propose siya sa akin. Meaning, wala ka talagang halaga sa kanya. Mahal na lang ang habol niya kaya nagsasama pa rin kayo hanggang ngayon. Kaya kung ako sa'yo, ikaw na mismo makipaghiwalay sa kanya. Kaysa naman umaasa ka na mamahalin niya. Bago pa siya makabawi at makasagot sa babae ay nilagpasan na siya nito. Habang pauwi si Jamie sa kondo ng asawa ay pilit niyang inaalis sa isip ang mga sinabi ng dating nobya nito. Sinisiraan lang niya si Regan.
Anya sa sarili. Marahil ay totoo na inalok ng kasal ng asawa niya ang dating nobya nito. Pero hindi siya naniniwala na may lihim itong relasyon sa babae. Malaki ang tiwala niya kay Regan. Hindi siya basta-basta maniniwala hanggat walang ebidensya na niloloko siya ng asawa. Samantala, nahinto sa ginagawang pagpirma ng mga papeles si Regan nang pumasok ang pinsan niyang si Renz. Vice President for Finance ito ng kumpanya. Why are you here, Renz? I told you I'm busy. Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Anya sa pinsan. Bakit ba masyado kang tutok sa trabaho? Anito at naupo sa sofa. I want a vacation with my wife. Bakasyon na naman. Samantalang dati hindi mo magawang mag-leave ng lagpas 2 araw. Hindi halatang baliw ka sa asawa mo, Regan. Napangiti siya sa sinabi ng pinsan. Noong una ay tutol siya sa pagpapakasal. Bukod sa nobya niya si Claudia noong panahong yon, ayaw niyang magpakontrol sa abuelo. Subalit nagbago ang ihip ng hangin nang makilala niya ang babaeng ipakakasal sa kanya ng kanyang lolo. In an instant, he was very much willing to marry her. I love my wife, Renz. She's my everything. I'm lucky to have her as my wife. Anya sa pinsan. At sa magaganap na bakasyon nila sa ibang bansa, ipagtatapat niya sa asawa ang nararamdaman. I'm happy for you, Regan. Ani Renz. Ngumiti siya sa pinsan. By the way, have you talked to Claudia? Narinig ko sa sekretary mo na ilang araw nang nagpupunta ang ex-girlfriend mo dito sa opisina para kausapin ka. Wala na kaming dapat pag-usapan, Renz. Claudia and I are over. I'm married now and happy with my wife. Kahit tinangka niyang guluhin ang kasal ko noon, hindi ko na siya para balikan pa. Sa loob ng mga nakaraang araw ay ilang beses nang nagtangka ang babae na kausapin siya. Subalit tinatanggihan niya ito sa kanyang opisina. But why not talk to her to clear things up? Para hindi na siya pabalik-balik dito. You were together for 5 years. May pinagsamahan kayo. Ani Renz. Ayokong mag-isip ng masama ang asawa ko. Kakausapin mo lang naman, Regan. Well, I guess you're right. Anya nang mapagtantong tama ito. Kaya naman ng hapong yon, nang sabihin ng sekretarya na muling bumalik si Claudia. Sa pagkakataong yun ay inutusan niya ang sekretarya na papasukin ng dating nobya sa loob ng opisina niya. Regan, thank you for agreeing to talk to me. Nakangiting wika ni Claudia. Seryoso niyang tiningnan ang dating nobya. Pumayag lang ako dahil ayoko na lagi kang nagpupunta dito sa opisina, Claudia. Ayokong may makarating na maling impormasyon sa asawa ko. We're done, Claudia. I'm married now, at mahal ko ang asawa ko. Umiling ito. Alam ko napilitan ka lang pakasalan ng babaeng yun dahil sa lolo mo, Regan. Huwag kang sinungaling. Gusto mo lang ako saktan kaya mo sinasabi yan. You're wrong. Bago pa kami ikasal, may nararamdaman na ako sa asawa ko. I fell in love with Jamie the day I met her. Umawang ang mga labi ng dating nobya pagkatapos ay umiling. We were together for 5 years, Regan. Alam ko minahal mo ako kaya paanong nakalimutan mo na ako at mahal mo na agad ang babaeng yun. It's true. I did love you during our relationship, Claudia. But I realized what I felt for you was different from the love I have for my wife. With Jamie, I feel like I couldn't live without her. I just love her so much. Pakiramdam ko, hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya sa buhay ko. Akala ko noon, hindi na ako magmamahal pa ng iba. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Jamie. She's the only one for me. And I thank you for rejecting my proposal before. Dahil kung hindi mo ginawa yun, hindi ko siya makikilala. Pero Regan, mahal kita. Narealize ko na mas importante ka kaysa sa pangarap ko. Sinubukan naman kitang bawiin. Pinigilan ko pa ang kasal niyo pero hindi mo yun pinansin. I'm sorry, Claudia. I'm not the one for you. Merong lalaki para sa'yo, at hindi ako yun. Tila sumusukong tumango ang babae. Pagkatapos umalis ni Claudia ay nagdesisyon si Regan na umuwi na. Subalit pag uwi niya sa kondo nila ng asawa ay wala roon si Jamie. Samantalang pagdating ni Jamie sa mansyon na kanyang kinalakihan, ay agad siyang sinalubong ng abuelo. Bakit mag-isa ka, Iha? Nasaan ang asawa mo? Tanong ng kanyang lolo Manuel. Lumunok siya upang alisin ang bikig sa lalamunan. Nasa opisina po, Lolo. Bakit napauwi ka dito sa mansyon, Iha? Huwag mo sabihing nag-away kayo ng asawa mo. Hindi po, Lolo.
Pinagmasdan siya ng mabuti ng matanda. You don't lie to me, Apo. Anong ginawa sa'yo ng asawa mo? Did he hurt you? Tell me. Wala, Lolo. Mabait na asawa si Regan. Nagkaroon na po kami ng konting hindi pagkakasundo. Dito muna ako umuwi dahil na-miss ko kayo at ang kwarto ko. Pwede po bang magpahinga muna ako? Sige, Iha. Umakyat ka sa kwarto mo. Kung ayaw mong bumaba para maghapunan ay padadalhan na lang kita ng pagkain kay Nelia. Anito na ang tinutukoy ay ang mayordoma ng mansyon. Tipid nang ngumiti si Jamie sa abuelo bago ito nilagpasan. Pagpasok niya sa kanyang silid, kasabay ng paghiga sa kama ay bumagsak ang mga luha niya. Galing siya sa opisina ng asawa. Ayon sa sekretary ni Regan ay kausap ng kanyang asawa ang ex-girlfriend na si Claudia sa loob ng opisina ng una. Sa halip na ipaalam ni Jamie ang presensya niya ay umalis siya at dumiretso sa mansyon ng abuelo. Hindi siya makapaniwalang totoo ang sinabi ni Claudia sa kanya, na ito ang totoong dahilan kung bakit madalas gabihin ang asawa sa trabaho. I'm sorry, baby. Sorry kung upset si mommy. Naluluhang wika niya sa sinapupunan. Mahal na mahal ko kasi ang daddy mo, baby. Natatakot ako na may ibang mahal si daddy at iwan niya tayo. Pero wag ka mag-alala. Kung sakaling hindi maging masaya si daddy sa pagdating mo, nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Mahal na mahal ka ni mommy, anak ko. Napahinto siya nang may kumatok sa pinto ng silid. Jamie, Iha? Anima ng Nelia mula sa labas. Inayos ni Jamie ang sarili bago buksan ang pinto. Sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ng mayordoma at dating yaya. Iha, nasa baba ang asawa mo. Pinapaalis ng lolo mo pero ayaw umalis. Gusto ka raw makausap. Sa halip na sumagot sa matanda ay tinungo niya ang hagdan. Hindi pa siya nakakababa ay natanaw na niya si Regan. Kaharap nito ang kanyang abuelo. Lolo Manuel, kailangan ko makausap ang apo niyo. Ani Regan sa matanda. Regan, bumalik ka na lang dito bukas. Nagpapahinga na ang apo ko. I can sense she's upset, iho. Kaya siguro dito muna siya tumuloy sa mansyon eh. Gusto niya ng space mula sa'yo. Lolo Manuel, mag-asawa kami ni Jamie. Hindi ako papayag na matatapos ang gabi na hindi kami nagkakausap. Giit ni Regan. Lolo, untang ni Jamie sa abuelo. Sabay na bumaling sa kanya ang lolo at si Regan. Nanatiling nakatayo ang abuelo habang ang asawa niya ay lumapit sa kanya. Jamie, baby, let's talk. Masuyong samnit nito. Tumango siya sa asawa bago sumulyap sa abuelo. Lolo, mag-uusap po kami ni Regan. Pagkatapos niyang sabihin yon, naiiginiya niya ang asawa patungo sa kanyang silid. Jamie, bakit nagpunta ka dito sa mansyon niyo? At bakit bagong iyak ka? Tanong ng asawa. Hinawakan nito ang pisngi niya. Pinigilan niya ang pagbalong ng luha nang salubungin ang mga mata ng asawa. Regan, bakit kailangan mo pa magsinungaling sa akin? What are you talking about? Mapait siyang ngumiti. Kinausap ako ni Claudia. Inamin niya sa akin na madalas kayo makita. That you're having an affair with your ex. Hindi ako naniniwala sa mga sinabi niya kaya pinuntahan kita sa opisina mo. Only to be proven wrong. Sinabi ng sekretarya mo na kasama mo si Claudia sa loob ng opisina mo kanina. Jamie, baby, you're wrong. Hindi kita pinagtataksilan. Oo, kasama ko kanina sa opisina si Claudia. Pero yun ang unang beses na nag-usap kami pagkatapos namin maghiwalay. She's been coming to my office for the past few days, but I kept on rejecting her. Kanina, I decided to talk to her to make her understand that I will never go back to her. Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ko na siya mahal. Naka-move on na ako sa kanya, bago pa tayo ikasal. Kumunot ang noo niya. Ha? Wala ka nang nararamdaman sa kanya bago pa tayo ikasal? Pero hindi ba't tinanong mo pa ako nun kung willing pa rin ako magpakasal sa'yo? Kahit na kahihiwalay mo lang sa ex-girlfriend mo? Na hindi mo nga nagawang mag-ahit nun dahil nagdadalamhati ka sa paghihiwalay nyo. What? No, Jamie. Sinadya kong ganun ang ayos ko sa unang pagkikita natin dahil gusto kong ma-turn off ka sa akin. Noong una, hindi ko gusto na ipakasal ako ni Lolo sa babaeng hindi ko naman kilala. Kaya nag-isip ako ng paraan para hindi ako makasal sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit mukha akong ermitanyo noong una tayong magkita. Dahil gusto kong ma-turn off ka sa akin. At umayaw ka na pakasalan ako. But I didn't expect that I will like you. Napaawang ang mga labi niya.
Masuyong ngumiti naman ang asawa. You were never a rebound, Jamie. After our first meeting, I already felt something for you. At na maging mag-asawa tayo, tuluyang nahulog ang loob ko. I'm in love with you, my wife. Wala kang dapat ipagselos at ipangamba. Mahal kita, mahal na mahal. At sobra-sobrang nararamdaman ko para sa'yo kumpara kay Claudia at sa iba pang babaeng nagdaan sa akin. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Ito ang unang beses na naramdaman ko to, Jamie. I'm so in love with you. I feel like I can no longer live without you. Ikaw na ang buhay ko at hindi ko kaya kapag nawala ka sa akin. Sunod-sunod na bumagsak ang luha niya. Mahal na mahal din kita, Regan. Mahal na mahal. I'm in love with you the day we first kissed. At habang nagkakasama tayo, lalong lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko lang maamin sa'yo dahil natatakot akong hindi tayo pareho ng nararamdaman. Mahal na mahal kita, Jamie. I'm sorry hindi ko agad sinabi sa'yo. I was planning to confess my feelings during our vacation next month. Masuyo nitong pinanasan ang luha sa pisngi niya. I'm sorry for making you cry, Mrs. ko. I'm sorry for running away, Regan. Nagselos lang talaga ako ng sobra. Sinabi rin kasi ni Claudia na inalok mo siya ng kasal bago kayo naghiwalay. At yung engagement ring na ginamit mo sa kanya, yun din ang ibinigay mo sa akin. Hinawakan nito ang kamay niya. Totoong inalok ko siya ng kasal. Pero ginawa ko yun dahil nung mga panahong yun, gusto kong sawayin si Lolo. Pero hindi totoo na ito rin ang ginamit kong singsing nang mag-propose ako kay Claudia. This is a different ring, baby. I can prove it to you. I bought it 2 days after our first meeting. Kasama kong bumili si Renz at nasa akin pang resibo. Naniniwala na ako sa iyo, Regan. I'm sorry kung pinagdudahan kita. Umigting ang panga nito. I won't forgive Claudia for lying and trying to ruin our marriage, Jamie. Earlier was the last time I talked to her. Hindi na siya makakalapit pa sa akin. O sa'yo. Tinuldukan ko na ang sa amin. Matagal na. Hindi ko nga hinayaan na hindi matuloy ang kasal natin kahit dumating pa siya, di ba? It's because I love you, my wife. Pero minahal ka lang siguro talaga niya at nagsisisi siya na iniwan ka niya. Claudia and I are never meant to be. At kailangan niyang tanggapin yun. Kasi ikaw ang babaeng para sa akin. Ikaw lang, Jamie. At ako lang ang lalaking para sa'yo. Sa kabila ng mga luha ay matamis na ngumiti ang babae sa asawa. Umuwi na tayo, asawa ko. Masuyo at puno ng pakiusap na wika ni Regan. Hindi na ako sanay na hindi ka kasama. Hindi ako makakatulog sa kama natin kapag hindi kita kayakap. Parang mababaliw ako kanina nung umuwi akong wala ka sa kondo natin. Sinusubukan kitang tawagan pero hindi ko sumasagot. I'm sorry. Hindi ko kayang umuwi sa kondo natin kaya dito ako nagpunta sa mansyon ni Lolo. Umuwi na tayo, please. Tumango siya kasabay na muling pagbagsak ng luha. Oo, sasama ako pa uwi sa'yo. Thank you, Jamie. And please stop crying na, baby. Suminghot siya. Sorry, hindi ko mapigilan yung luha ko. Masyado akong emotional ngayon. May kailangan pa pala akong sabihin sa'yo, Regan. What is it? Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Ano, asawa ko? Magiging mommy at daddy na tayo? Malaki ang ngiting tumango siya. Napaawang ang mga labi ni Regan. Pagkatapos ay buong ngiting hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya at pinaulanan siya ng halik sa muka. Oh God, thank you so much, asawa ko. Mahal na mahal kita at ang magiging anak natin. Pangako aalagaan ko kayong dalawa. Mahal na mahal ka rin namin ang anak mo, Regan. Buong pagmamahal na sagot niya sa asawa. Ngumiti si Regan bago siya siniil ng halik. Buong puso niya yung tinugon. Pagkatapos maghiwalay ay kinausap nila ang abuelo ni Jamie at nagpaalam sila dito. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang apo ko, Regan. Make her cry again and I will take her from you. Banta ng kanyang abuelo sa asawa. I promise, Lolo. This is the last time this will happen. Pangako ni Regan. Magkasama silang umuwi ni Regan sa condo unit. Kinabukasan ay nagpunta sila sa doktor. Pagkatapos nilang makumpirma sa doktor na buntis nga si Jamie, ay saka nila ibinalita sa pamilya ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Tuwang-tuwa din ang mga abuelo nila nang malaman na magkakaapo na ang mga ito sa tuhod.
Sa buong pagbubuntis ni Jamie ay alagang-alaga siya ni Regan. 7 buwan nang nakalipas, isinilang ni Jamie ang unang anak nila ni Regan. Ilang buwan nang nakalipas, sa unang anibersaryo ng kasal nila, ay muli siyang pinakasalan ng asawa. Sa pagkakataong yun ay wala nang sino mang sumubok na tumutol sa pag-iisang dibdib nila. Love in an arranged marriage may not always be instant, but it can grow over time. As the couple spends time together, communicates, and gets to know each other more deeply, emotional bond can form. In some cases, love develops through mutual respect, trust, and shared experiences. At inasahan na ni Jamie na medyo mag-e-effort siya ng husto para mahalin ni Regan. Subalit napakapalad niya dahil nabihag agad niya ang puso ng mister niya sa una pa lamang nilang pagkikita. Kaya naman ngayon ay masaya sila at mapayapa ang pagsasama nilang mag-asawa sa piling ng isa't isa at ng 3 nilang anak. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.